naroroon ako sa kahirapay, laging gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anumang sigwa, ako'y karamay mo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaga. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama, sa lahat ng sandali, kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaga. Minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama, sa lahat ng sandali, kahit sa bighati, ako ay naroon. Ako ay naroon. Ako ay naroon sa iyong tabi. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa muling pribilehiyo na sama-sama tayong manalangin, mag-aral ng salita ng Panginoon at paglago ng ating pananampalataya. Ngayong gabi po ay meron tayong pag-aaralan na very basic pero napakahalaga sa buhay Kristiyano natin. Ano ito? Ito po ay tinawag ko, yung title po nito ay Ways on How to Grow Our Faith. Okay? Ways on How to Grow Our Faith. Alam niyo naman po siguro ang kahalagahan ng pananampalataya. Paano natin malalaman kung malakas, mahina, o wala tayong pananampalataya sa Diyos? No? Marami pong kaparaanan. Kapag huminto na tayong maniwala sa mga imposibleng mangyayari, kapag huminto na mangarap at mawala ng pag-asa, pananampalataya, o kundi man hindi na tayo makabangon sa mga mabibigat na problema, o di kaya magkabalikan pa kaya ng asawa mo kung kayo nagkahiwalay, o kaya ang kamag-anak, o napakarami pong
role po ng pananampalataya sa buhay natin. Alam niyo po kung anong ginagawa ng Diyos para lumago po ang ating pananampalataya. Yan po ay sa pamagitan ng pagsubok. Ano po? Ang pagsubok na yan ay siya po ang magturo sa atin. Doon po natin malalaman ang kabutihan ng ating Panginoon. Yung pagsubok na yan ang magpapalakas ng ating pananampalataya. At sa gabing ito po ay pag-aralan natin. Ang pananampalataya po ay susi sa mga bagay na imposibleng mangyari. Amen po ba? Halimbawa po, tingnan niyo pong pananampalataya. Nung si Pedro po at ang Panginoon Yesus ay nasa dagat po sila, no? Nasa boat po sila Pedro, hindi po ba nakalakad si Pedro? Sa anong kaparaanan? Sa pamagitan po ng pananampalataya. Ano pa po? Yung babaeng dinudugo, pinagaling po siya ng Panginoon. Yung bulag, ano po? Sa pamagitan po ng pananampalataya ay nakakita po siya. Opo? Bumalik po ang kanyang paningin. Yung patay ay binuhay ng Panginoon sa pamagitan po ng pananampalataya. So, napakalaki po ang role ng pananampalataya sa buhay natin. Sabi nga po sa Matthew chapter 9 verse 29, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. Kaya, kung anong pananampalataya mo talaga, yun po ang magbibigay sa atin, no, ng kasagutan. Doon mo malalaman kung ikaw ay lumalago, kung ikaw ay nawawalan ng pananampalataya. Sabi nga po doon. Sa Luke 17:5, sabi dito, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin, sabi po ng mga disciples. So, sila mismo po ang humihingi na dagdagan ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ito din ba ang panawagan or panalangin mo? Sa anong paraan na dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng pagsubok. Hindi ho ito nakukuha sa therapy. Ano po? Meditation, yoga, pera, etc. Ang pananampalataya ay parang muscle. Di po ba? Kailangan mong mag-workout o magbuhat ng mabibigat na weights para lumakas. Di po ba? Ganun pong pananampalataya natin para lumakas po, no? Ay pinapractice po ito. Ganun din ang pananampalataya. Sabi po sa Job chapter 7 verse 17 to 18, ano pa ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan ninyo ng ganito? Sinisiyasat nyo sa tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. So very intentional po. Ano po? Kita niyo po. Sinisiyasat po tayo tuwing umaga at ano po? Sinusubukan. Hindi po, no? Sa bawat sandali. Araw-araw ay sinusubukan tayo ng Diyos. Hindi niyo po ba nalalaman yan? Sabi nga po, faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Palitin ko po, ha? Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Totoo po yun. Kaya nga po, yung number 1 po natin, introduction pa lang po yun, ito pong number 1 natin. God tests our faith through difficulties. God tests our faith through difficulties. Sinusubukan ng Diyos ang ating faith natin through difficulties. Hirap. Problems, sabi nga, stress, trials, ay ginagamit ng Diyos para sa ating growth. Totoo po yan. Pag ang tao po ay walang problema, abay, patay na yon. Kaya, dito po natin malalaman na kung lumalago tayo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, ganito po ang ating mababasa. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya
na higit na mas mahalaga kaysa ginto. Di po ba? Totoo po yun. Ang ating pananampalataya daw ay dinadaan sa apoy. No? Parang sinasabi din dito na yung mga alahero, alam ho nila yan kung paano yung pure, yung isang materyales, kung ito man ay gold or silver or bronze, dinadaan po yun sa apoy. At kung yun po ay matining na, wala nang impurities, doon na lang malalaman na pure na po yun. Ganun din po tayo. Dinadaan po tayo sa apoy sa mga pagsubok. At doon makikita natin kung gaano ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Di po ba? Napakahalaga po na idaan po tayo doon para ma-separate po sa buhay natin mga impurities, no, yung mga hindi ka nais-nais sa buhay natin. Okay? Sa isa pong example po dyan ay si Jonah. Ano po? Si Jonah ay nalagay sa isang sitwasyon, isang matinding pagsubok, personal po ito, na siya po ay kinain po siya ng isda at nasa loob siya ay wala na siya magawa. No choice but tumawag sa Panginoon. At dito po niya nakita, napatunayan niya na sabi nga, Jonah chapter 2 verse 7, when I lost all I once again turned my thoughts to God. Bumalik ang kanyang pag-isip sa Diyos. Kapag nakita ng Diyos ang kanyang refleksyon sa buhay natin o sa iyo, ay alam niya na natatanggal na ang mga impurities sa buhay natin. Pag nakita na po niya yon, magandang result, ito na. Nagiging pure na po tayo. Kapag ikaw ay naging pasensyoso, honest, naging matulungin ka na, maawain, meron ka ng self-control, andyan na sa yung fruit of the Spirit, ito ang mga katunayang ikaw ay lumalago na. Isa pa po example dito, di ko makalimutan po yung prodigal son. Alam niyo naman po siguro ang istorya nito sa Luke na merong magkapatid na dalawa at yung isa po ay hiningi niya sa kanyang tatay ang kanyang mana. Siguro sabi ng tatay, buhay pa ako. Gusto mo nang sarilinin yung mana mo. No? Pero pinagbigyan siya ng tatay. At nang pagkatapos po noon, ay pumunta siya sa isang lugar at pinalars niya ang kanyang pera. No? Date dito, inuman doon, lahat ng layaw ginawa niya, hanggang sa dumating yung pagkakataon. Mauubos din yun. Ano po nangyari? Siya po ay nawala ng trabaho at napakahirap ang kanyang sitwasyon dahil wala siyang pera. Saan po pa siya kukuha ng pera? Naubos na niya, narustay na niya yung pera niya. At dumating sa kanyang sandali, sa kanyang buhay, na siya ay nagtrabaho sa isang babuyan. At ang hirap po ng dinanas niya doon. At yung pagkain ng baboy ay kung pwede, kainin na po niya. Dahil sa hirap, sa gutom. At dumating po sa kanyang isipan, bakit ba naman ako naghihirap ng ganito? Sabi niya. Ang aking tatay, yung aming mga katulong doon, ay napapakain, nabibigyan ng maayos na buhay. Babalik na lang ako sa tatay ko. Bumalik sa kanyang ulirat na napag-isipan niyang bumalik sa kanyang tatay. Sabi niya, pagbalik niya doon, kahit na maging alipin na lang siya. Di po ba? Ngayon, ano nangyari? Malayo pa lang siya, nakita sa ng kanyang tatay, ay tungtuwa ang kanyang ama at sinalubong siya, binigyan siya ng ring at na robe at nag-celebrate po sila. Ano pong ibig sabihin dito? Na yung mga pagsubok na ito sa buhay natin ay kailangan kasama po natin ang ating Diyos. At tayo ay welcome na welcome ng Panginoon.
kung tayo bumalik sa Kanya. Tayo po magsisi ng ating mga kasalanan at i-acknowledge po natin na tayo makasalanan at humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Ano po? So, sa James chapter 1 verse 2 and 3, sabi po dito, mga kapatid, maggala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Amen. Hindi po ba? So, pag may mga pagsubok, huwag po nating isumpa yun. Huwag po nating maging dahilan nun para manghina tayo sa pananampalataya. Hindi po, dadaan po tayo kagaya pinag-aralan. Dadaan po tayo sa apoy. Ang apoy po napakainit. Ang hirap po noon. Ano po? Pero kailangan po para ating pananampalataya sa Diyos ay talagang masubok. Number 2, God tests our faith through demands. Kanina, difficulties. Ngayon po, demands. Ano bang demand ng Panginoon sa atin? Isa po sa pinakamahirap, yung magpatawad, yung forgiveness. Di ko kaya yun, Lord. Mahirap. Diba? Pero, kailangan itong demand ng Panginoon Ano pa? Love your enemy. Ang hirap kaya noon. Ang mga Kristiyano lang makakagawa noon. Sapagkat tayo ay hindi nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo para sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ang pinakamaganda po talaga ay ang maluwalhati natin ang Panginoon. Sa anumang gagawin natin, yun ang importante sa lahat. Huwag kang mag-alala. Sabi nga, magpasalamat ka kahit may problema. Ang mga Israelitas po ay sinubok din ng Panginoon nung sila po ay papunta ng Promised Land. Itong sa Exodus, makikita po natin. Sa Exodus chapter 16 verse 4, ito po yung tungkol sa mana. Hindi po ba? Pinaulan na sila ng mana at yun po ang kinakain nila. Hindi naman sila pwedeng kumuha ng napakarami sapagkat masisira din yun. Tamang-tama lang ho yun para sa araw na yun. Ano pong ginagawa nila? Yung iba nagrereklamo kung anong ginagawa. Bakit na lang hindi gawin para sa isang linggo para hindi kami maghirap na? Gusto pa araw-araw, no? Ang dami nating reklamo. Basta sabi, pumulot kayo nung mana na makakain nyo sa maghapon. Kailangan nila na makuha yung para lang sa araw na yon. Hindi natin lahat maintindihan ang lahat ng mga bagay para sumunod. It takes faith, it takes pananampalataya lang talaga sa Panginoon. Kapag sumunod ka, ay hindi mo ginagawa ng pabor ang Diyos, kundi ang sarili mo. Di po ba? Sa Hebrews 11 verse 6, hindi makapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. So, hindi daw tayo makapagbigay ng lugod sa ating Panginoon pag wala tayong pananampalataya. Totoo ba yun? Dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala. Take note, gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Totoo po yun. So, yan po ang demand ng Diyos sa atin. At sa pamagitan niyan ay nasusubok po ang ating pananampalataya para sumunod. Number 3 po, God tests our faith with money. Mahirap po din yan. Yung pera na yan. Dahil sa pera na yan ay marami pong namamatay dyan o nag-aaway na pamilya at nagkahiwa-hiwalay. No? Kahit na yung mag-asawa. No, kaya tinetest po tayo sa pamagitan ng pera. Kapag may humingi ng pera o nababaon sa utang, ang hirap po, no? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya gagawa ka ng sarili mong kaparaanan kung paano makakaroon ng pera. Pero hindi po yun ang dapat nating gawin, kundi manampalataya tayo sa ating Panginoon. Para makita po natin talaga kung paano kumilos ang ating Panginoon.
Sabi nga ay God moves in a very mysterious way. Hindi po natin alam. Luke chapter 16 verse 11. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo na tunay na kayamanan? Kailangan ba niya ang pera mo? Hindi. Hindi kailangan Diyos ang pera natin kung tutusin. Hindi po sa laki ng amount na binibigay natin sa ating Panginoon, kundi yung puso natin. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin kung paano tayo magbibigay sa Kanya. Yan po pinakamahalaga. At sabi nga, dahil kung malaman niya na mas mahal natin siya kaysa pera, ay gagantimpalaan niya tayo. Ang pagbibigay sa Diyos ay pagsubok sa ating buhay. Pero ito'y pagsubok din sa Kanya. Pwede pala yun. Yung pagbibigay natin ng pera sa tulong ay isang pagsubok. Pero sinusubukan din natin ang Diyos. Pwede ba yon? Pwede. Ito'y sinabi sa Malakay 3:10. Sabi na, dali ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang kapangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So dito, masusubukan din tayo. Masusubukan din natin ang Diyos kung totoo ba sinabi niya na pag nagbibigay tayo out of love ng ating ikapo, ay, sabi nga dito, gagantimpalaan tayo. Subukan nyo. Hinahamon na tayo ng Diyos. Hindi po ba? May isa pong binata na 16 years old ay umalis po siya sa kanilang bayan at pumunta po siya sa isang lugar sa New York. Ang kanyang alam ay gumawa ng kandila at sabon. Ngunit merong isang kapitan ng barko na nag-share sa kanya about the Lord Jesus Christ. At doon po niya nakilala ang Panginoon at sinunod po niya ang utos ng Panginoon. Mahirap lang po siya. Sa maliit na kita, yung unang sweldo po niya, yung ikapo, 10%, ay ibinigay niya sa Panginoon. At pinagpala siya ng Panginoon. At very faithfully na ginagawa niya ito sa Panginoon. Every time na nakaka-receive siya ng blessings, binibigay niya 10% sa Panginoon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na siya po ay naging co-owner na ng kumpanyang yun. Kaya nakita ng Diyos, matapat ang taong ito. Blines po niya hanggang sa naging kanya na po yung faktoryang yon. At dumating po pagkakataon muli na kanyang pagbibigay hindi lamang 10% sa Panginoon, naging 20, naging 30, 40, 50, 60% ng kanyang kinikita. Hindi yung kinikita niya, kundi yung ibinibigay niya sa Panginoon. Hanggang sa 90%, 10% na lang yung sa kanya, ay patuloy pa rin siyang lalong pinagpapala ng Panginoon. Alam niyo ba kung sinong taong ito? Kilala niyo na ito. Siya po ay si William Colgate. Siya po ang may-ari niya. Isa pong Kristiyano na hanggang ngayon ay pinapatunayan ang katapatan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, number 3, God tests our faith with money. Number 4, at dito po tayo magtatapos, God tests our faith through delays. Delays. Kapag sinabing delays, hindi ka na wala sa oras. Huli. Sabi nga, dapat tayong matutong magantay. Kasi gusto natin kaagad-agad, nandiyan na. Ngayon sa panahon ito, usong-uso yung instance Hindi po ba? Pati sa pagkain, gusto natin instant, hindi tayo marunong magantay. Pila na lang, pasingit-singit pa,
ito yung practice natin, ito yung nature natin. Pero hindi po itong gusto ng Panginoon. Kailangan, sabi, ay ma-develop sa atin ang ating patience. Ano po? Mainipin tayo, lalo na sa traffic, pila sa bangko, maging sa mga decision making natin. Gusto natin kaagad-agad, andyan na. Andyan na yung solusyon. Nako, ang isa po sa mga halimbawa dito, ito mga Israelitas, papunta sila ng Promised Land. Ano po? Instead of 3 weeks na makakarating po dun sila sa Promised Land, it takes 40 years. Sipin niyo ang ganun katagal. Ikot-ikot lang doon sila, Kadesh Barnea, ikot-ikot lang sila doon. Hanggang sa yung isang henerasyon na yun ay maubos, no? Talagang antindi ng pagsubok na yun na dinanas sa kanila doon. Dinanas nila doon sa Promised Land. Yung pala ay inihanda lang sila ng Diyos na ma-develop ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Sipin mo yun. 40 years. Ang tigas kasi ng ulo ng mga ito eh. Imbis na 3 weeks lang. Kaya minsan ganun din tayo eh. No, gusto ng Diyos talaga maganda kasi ang ganda ng plano ng Diyos sa atin, di po ba? No? Gusto ng Diyos na matuto tayo na magiging mapagtiis at makita natin talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ano pa po? Ito pong delays nito, minsan marami tayong mga prayers na hindi kaagad-agad sinasagot ng Panginoon. Di ba? Minsan, Lord, kailan ba talaga aahon kami sa problema? Kailan ko ba mababayaran yung mga utang ko? Kailan ba makakatapos tong anak ko? First year pa lang, 4 years na. No? Kakalungkot naman. Pero, merong magandang balita. Ano po yun? Kasama mo ang ating Diyos. Palagi tayo manghawakan sa ating Panginoon. Isaiah 64 verse 4, sabi dito, sapagkat hindi narinig ng mga tao mula sa una o naulinigan man ng pakikinig o mga mata, sabi nito, ay nakikita man ng Diyos liban sa iyo na isinasagawa niya ang kabutihan ang maghihintay sa Kanya. So, maghihintay sa Kanya. So, marami pong delay sa buhay natin, pero dapat matuto tayong magantay sa Kanya. Iniayos ng Diyos ang buhay natin sa tamang panahon. Sa ating inaasahan ng Diyos, ang pananampalataya mo sa Kanya ay hindi dapat sa sarili mo, kundi sa Panginoon. Kung ano man natatanggap mo ngayon, kung gaano ka man ka-successful ngayon, hindi yan dahil sa iyo, dahil yan sa Diyos. Kailangan manampalataya tayo sa Kanya. So, balikan po natin ang ating pong pag-aaral, ways on how to grow our faith. Number 1, God tests our faith through difficulties. God tests our faith through demands. God tests our faith with money, and God tests our faith through delays. So, sa lahat ng bagay po ay marami tayong matutunan, at higit sa lahat po ang ating paglago sa ating pananampalataya sa Kanya. Ano po? At ito pong huwag nating kalimutan na ipahayag natin ang magandang balita. Ito po isa sa mga demands ng Panginoon na matuto tayong i-share ang salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. At ang demand nito ay talaga pong napakasarap po ma-experience na ibigay po ang ating oras, ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag tayong manghina kung meron man tayong karamdaman sa gabi ito, kung sino man po yun, ay ilapit natin sa ating Panginoon. Naniniwala po tayo ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Diyos na makapangyarihan sa matinding pagsubok nangyari sa buhay mo ngayon. Lalo na po itong COVID nito, pandemya nito, walang trabaho, walang pambayad ng apartment, tubig,
kuryente, hindi ho tayo pababayaan pa. Magugulat ho kayo at merong darating sapagkat kahit ngayong uwak, kayang utusan ng Panginoon para magdala ng blessing ng makakain sa kanyang mga minamahal. So anumang kaparaanan, kayang gawin ng Diyos, maniwala lang po tayo. Salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.